Nagsisimula ang pelikula sa bayan ng Ogden Marsh kung saan nag-e-enjoy ang mga lokal sa isang laban ng baseball sa mataas na paaralan. Ngunit biglang huminto ang laro nang pumasok si Rory Hamill, isang lokal na residente, sa pitch na may hawak na shotgun. May dugo ring lumalabas sa kanyang ilong. Ang sheriff ng bayan, si David, ay maingat na lumalapit sa eksena habang ang kanyang deputy, si Russell, ay pinapaalis ang mga manlalaro sa loob. Sinubukan ni David na kumbinsihin si Rory na ibaba ang armas, ngunit tila halos wala sa sarili ang huli. Sa halip, itinaas niya ang kanyang shotgun, kaya't nag-react si David ng mabilis at siya ang unang nagpapaputok. Sa gabi, nakipagkita ang sheriff kay Peggy, asawa ni Rory, at kay Kurt, anak nito. Humihingi siya ng tawad sa kanila, ipinaliwanag na mukhang lasing si Rory, kaya wala siyang ibang pagpipilian kundi ang ipagtanggol ang kanyang sarili. Gayunpaman, hindi siya pinaniniwalaan ni Peggy at binanggit na si Rory ay ganap na matino sa loob ng maraming taon. Kinabukasan, tumawag si David mula sa forensic lab at nagulat nang malaman na walang alkohol sa mga pagsusuri ng dugo ni Rory. Nalilito at naguguluhan, muling binisita niya ang pitch, naghahanap ng anumang uri ng palatandaan. Doon, natagpuan niya ang punong guro ng lokal na paaralan, si Ben, na nakaupo malapit at nakatitig sa kawalan. Mayroon siyang eksaktong hitsura ng pagiging malimutin na mayroon si Rory. Kailangan tawagin ni David ang pangalan niya ng ilang beses para maibalik siya sa realidad. Samantala, sa lokal na ospital, nakilala ni Dr. Judy, asawa ni David, ang isang lokal na babae na nagngangalang Deidre. Dinala niya ang kanyang asawa, si Bill, dahil paminsan-minsan ay nawawalan ito ng konsentrasyon. Tinanong siya ng doktor ng ilang mga tanong, ngunit paulit-ulit lang ang sagot ni Bill sa bawat pagkakataon. Noong gabing iyon sa bahay, narinig ni Deidre ang isang ingay sa garahe at nagmadaling tingnan ito. Nakita niyang nakaandar ang traktora pero wala ang kanyang asawa. Kaya't pinapatay niya ito at nagsisimulang maghanap kay Bill. Sa sandaling ito, narinig ni Deidre ang kanyang anak na sumisigaw, na nagudyok sa kanya na tumakbo pabalik sa bahay. Walang laman ang silid pero dumating ang bata at sinabi sa kanya na manahimik. Pagkatapos ay lumipat sila upang magtago sa aparador, kung saan sinabi ng bata na kakaiba ang kilos ng kanyang ama at may dalang kutsilyo. Noong mga oras na iyon, narinig nila si Bill na naglalakad patungo sa itaas, kaya't sinubukan nilang maging tahimik hanggat maaari. Pero natagpuan pa rin sila ng lalaki at isinara ang pinto ng silid na iyon. Hindi pinansin ang desperado na sigaw ng kanyang pamilya, sa kanya ibinuhos ang gasolina sa buong bahay at sinindihan ito. Sa oras na makarating ang mga pulis, mediko, at bumbero sa bahay, patay na sina Deidre at ang bata. Sa mga pangyayari pagkatapos ng insidenteng ito, iniulat ng mga kapitbahay na si Bill ay nangunguha lamang ng damo habang nasusunog ang kanyang bahay. Isang galit na Judy ang sumigaw sa kanya dahil sa pagiging walang pakialam sa harap ng ganitong trahedya, ngunit si Bill ay sumipol lamang sa kanya bilang sagot. Mamaya, dinala si Bill sa istasyon ng pulisya para maghintay sa kanyang paglilipat, at nakatayo lang siya sa kanyang selda, nakatitig sa kawalan. Sa ibang lugar, sa labas ng bayan, tatlong mangangaso ang dumadaan sa isang latian nang makita nila ang isang parasyon na nakasabit sa ilang malalapit na puno. Mabilis nilang hinihila ito mula sa tubig at natagpuan ang katawan ng isang piloto ng Air Force. Di nagtagal, dumating ang pulis sa lugar, at naaalala ni Russell na may narinig siyang tsismis tungkol sa isang eroplano ng militar na bumagsak sa latian. Noong panahong iyon, parang malaking kasinungalingan ito dahil walang mga ulat sa TV o pahayagan tungkol sa insidente. Nagpasya sina David at Russell na inspeksyonin ang latian at agad nilang natuklasan na may eroplano sa ilalim ng tubig. Habang nangyayari ito sa lupa, isang drone camera ang nag-zoom in sa bayan ng Ogden Marsh na may mga salitang, simulan ang containment protocol. Pagkatapos, nagsaliksik si David kung saan nagmumula ang supply ng tubig ng bayan. Nalaman niya na galing ito sa latian, at ang unang bahay na maaabot nito ay kay Rory. Ang pagbagsak ng isang eroplano ng hukbo sa isang ilog na walang balita ay napakaduda. Kaya, iniisip ni David na anuman ang dala ng eroplano ay nagiging sanhi ng kontaminasyon sa tubig at nagpapasakit sa mga tao. Kaya't sila ni Russell ay bumisita sa alkalde upang hilingin na isara ang supply ng tubig. Pero tumanggi ang alkalde, dahil ang paggawa nito ay papatay sa mga pananim at magpapabankrupt sa buong bayan nila. Nababahala sa kaligtasan ng kanyang mga mahal sa buhay, nagpasya si David na baliwalain ang direktang utos at siya na mismo ang magsasara ng supply ng tubig.
Inalis pa niya ang balbula para walang makapagbukas muli nito. Nang bumalik ang mga pulis sa istasyon, nagulat sila nang makita si Bill na may dugo sa sahig ng kanyang selda. Mukhang patay na siya pero bigla siyang nagising na parang zombie at sinubukang atakihin sila. Nataranta, sinubukan ni David na makipag-ugnayan sa kanyang mga nakatataas, ngunit natuklasan niyang hindi gumagana ang mga linya ng telepono, pati na rin ang internet. Lumabas siya, ngunit natagpuan niyang tila nakakatakot na walang tao sa bayan. Sa mga sandaling iyon, may isang misteryosong itim na kotse na kumukuha ng mga litrato kay David, ngunit nang subukan niyang lumapit, mabilis itong umalis. Dahil sa takot sa mga pangyayaring ito, umuwi ang sheriff at sinubukang kumbinsihin ang kanyang asawa na umalis sa bayan ng ilang araw. Pero tumanggi si Judy, dahil siya ay isang doktor at kailangan siya ng mga tao sakaling magkaroon ng emergency. Habang nag-uusap sila, nakita ni Judy ang isang tao sa labas ng kanilang bahay at tinawag ang kanyang asawa. Pagkatapos lumabas si David para tingnan ang kamalig, ngunit hinuli siya ng isang grupo ng mga sundalo. Dinadala nila siya sa isang bus kung saan natagpuan niya ang maraming lokal na kinidnap, kasama na sina Judy at Russell. Ang bus ay dinala sila sa isang kampo ng militar na itinayo sa lokal na paaralan kung saan ang mga tao ay pinanatili sa likod ng mga bakod. Ang grupo ay dinala sa ilang mga tolda upang suriin para sa radioactive at temperatura ng katawan. Lahat ng may abnormal na resulta ay pinaghiwalay sa kanilang mga pamilya, kahit na mga bata pa sila. Sa kasamaang palad, mataas ang temperatura ni Judy, at dinala siya ng mga sundalo. Sinubukan ni David na labanan ang mga sundalo pero madali siyang natalo at nawalan ng malay. Sa kabilang banda, si Judy ay nakatali sa isang stretcher at dinala sa loob ng isang tolda. Nakikita niya ang maraming sundalo na may mga maskara, ang mga lokal na nagdurusa, at mga mantsa ng dugo sa lahat ng dako. Di nagtagal, si Judy ay pinilit na pinapakalma, na nagdulot sa kanya na mawalan ng malay. Nang magising siya, natagpuan niya ang sarili sa isang silid na may 12-dosenang tao na nakatali sa mga stretcher at naririnig ang mga marahas na tunog sa labas. Mukhang may kotse na bumangga sa mga bakod ng kampo, at sinasamantala ng mga tao ang pagkakataong tumakas. Habang sinusubukan ng mga sundalo na pigilan sila, nagkaroon ng marahas na kaguluhan, at pumasok ang mga may sakit sa lugar ng pagkakabukod. Ito ay nagdudulot ng kaguluhan sa lugar, at ang mga sundalo at doktor ay napipilitang tumakas gamit ang mga helikopter. Samantala, nagising si David sa loob ng isang truck na dinala siya sa ibang kampo. Bawat isa dito ay binibigyan ng bracelet na nagpapakita na hindi sila nahawaan. Ayon sa balita, lahat ng malulusog na tao ay ililipat pero tumanggi si David na umalis nang wala ang kanyang asawa. Sinabi sa kanya ng isang kapitbahay na nakasara na ang bayan, at hinaharangan na ang bawat highway para sa mga tao na magtangkang tumakas. Gayunpaman, nakatakas si David at nakabalik sa istasyon ng pulisya. Nahanap niya ang kanyang baril at hindi nagtagal ay sumama na ang kanyang deputy, si Russell. Pareho silang agad na nagtago nang marinig nila ang parehong itim na kotse mula kanina na dumadaan sa labas. Ipinaliwanag ni David na lagnat lang ang nararamdaman ni Judy dahil siya ay buntis at kinumbinsi niya si Russell na tulungan siyang iligtas ang kanyang asawa. Samantala, nakita ni Judy ang kanyang kaibigan, si Becca, sa isang malapit na stretcher, at nag-usap sila. Ngunit sila ay inistorbo ng punong guro ng paaralan, si Ben, na puno ng dugo at may dalang pang-ani. Malinaw na nahawaan, nagsisimula siyang gumalaw sa paligid ng silid, pinapatay ang mga pasyente ng walang awa. Sa wakas ay nilapitan niya si Becca, ngunit bago niya ito masaksak, sumigaw si Judy upang ilihis ang kanyang atensyon. Si Ben ay naglakad papunta sa kanya at itinaas ang sandata upang wakasan ang kanyang buhay. Pero dumating sina David at Russell sa tamang oras at pinatay siya. Nailigtas nila ang dalawang natitirang babae at lumabas kung saan nakita nila ang mga patay na katawan sa paligid. Pagkatapos nito, nagsimula ang grupo na tumawid sa bayan, naganap na nawasak. Naghahanap sila ng gumaganang kotse pero agad silang nagtago sa likod ng truck nang makarinig sila ng ingay. Lumalabas na sila pala ang mga mangangaso kanina, na pumatay sa mga taong nahawaan bago itapon ang mga katawan sa likod ng kanilang truck. Sa kabutihang palad, mabilis silang umalis, at nakapagpatuloy ang grupo. Ang apat sa wakas ay nakarating malapit sa isang bahay na pagmamay-ari ng kasintahan ni Beckett, si Scotty. Nagmamadali silang pumasok at natagpuan siyang nagtatago at ganap na malusog.
Ipinahayag ni Scotty na okay din ang kanyang ina at nag-iipon siya ng mga supply. Sa kasamaang palad, lumala ang sitwasyon nang dumating ang isang grupo ng mga sundalo sa paligid ng bahay. Ang grupo ay nagtatago sa kamalig habang hinahatak ng isang sundalo ang matandang babae palabas. Hindi matiis ni Scotty na panoorin ito, kaya't hindi niya pinansin ang babala ng kanyang mga kaibigan at nagmadaling lumabas upang tulungan ang kanyang ina. Sa kasamaang palad, ito ay nagiging isang malaking pagkakamali dahil siya, kasama ang kanyang ina, ay brutal na binaril at pinatay. Pagkatapos ay ginamit ng mga sundalo ang flamethrower upang walang awa na sunugin ang kanilang mga katawan. Kinabukasan ng umaga, nakarating ang grupo sa bahay ni David kung saan nagtatrabaho si Russell sa pag-aayos ng isang lumang kotse. Ang iba ay nag-iipon ng mga supply habang nagpasya si Judy na dumaan sa klinik para magpaalam. Hindi niya alam, isa sa kanyang mga nahawaan na kasamahan, si Peggy, ay nasa likuran niya. Sandali lamang, narinig ni David ang isang ingay at nagmadaling pumunta sa klinik tanging makita si Judy na nakatali sa isang silya. Isang nahawahang Kurt ang biglang sumulpot mula sa likuran upang atakihin siya. Pero itinulak siya ni David at nagawa niyang saksakin si Peggy gamit ang isang kutsilyo. Ang panganib ay hindi pa rin naiiwasan, dahil sinusubukan siyang barilin ni Kurt. Pero dumating si Russell sa tamang oras at pinatay siya. Mamaya, umalis ang grupo sa sasakyan at pagkatapos magmaneho ng ilang sandali, nagsimula si Becca na umubo. Akala ni Russell na baka siya ay nahawaan, na nagdulot ng pagtatalo sa lahat. Sa sandaling iyon, napansin nila ang isang helicopter na lumilipad, at itinago ni David ang sasakyan sa loob ng isang malapit na car wash. Habang naghihintay sila na umalis ang chopper, may nakita si Becca sa labas. Ang plataporma ay biglang nagsimulang gumalaw nang buksan ang washing machine. Di nagtagal, isang grupo ng mga nahawahang empleyado ang pumalibot sa sasakyan at sinimulang basagin ang mga bintana. Nakikipaglaban si David laban sa isa sa kanila habang ang isa naman ay umaabot kay Becca. Matapang niyang hinampis ang kanyang ulo sa kotse at sinipa siya palayo. Nagawa din ni David na maitulak ang isa pang lalaki pero may isa pang nahawaan na empleyado na naglagay ng hose sa leeg ni Becca at hinihila siya palabas ng kotse. Naramdaman ang banta, bumaba sina David at Russell at nagsimulang patayin ang mga zombie sa paligid nila. Pero huli na dahil si Becca ay pumanaw na dahil sa kanyang mga sugat. Para lalo pang lumala ang sitwasyon, dumaan ang helicopter at pinasabog ang kanilang sasakyan. Walang nasaktan sa mga miyembro ng grupo pero ngayon ay wala na silang masasakyan. Sa susunod na eksena, nagsimulang maglakad ang tatlo sa daan at sa huli ay natagpuan nila ang truck ni Russell. Pero wala rin itong silbi dahil nasira na ang mga gulong nito. Noong mga sandaling iyon, nakita nila ang misteryosong itim na kotse na papalapit. Mabilis na kinuha ni Russell ang mga spike at inihagis ito sa kalsada, na nagdulot ng pagkasira ng gulong at pagbangga ng kotse. Di nagtagal, may isang ahente na gumagapang palabas nito at hinuli siya ni David, humihingi ng paliwanag. Sa wakas ay inamin ng ahente na ang eroplano na kanilang natagpuan sa latian ay nagdadala ng isang prototype na biological weapon na dinisenyo upang magdulot ng kaguluhan sa isang populasyon. Dadalhin sana ito sa Texas kung saan ito dapat sirain, pero bumagsak ang eroplano malapit sa Ogden Marsh. Pagkarinig nito, galit na sinuntok ni David ang lalaki at inutusan siyang tumulong sa kanila ngayon. Ngunit si Russell, na lalong nagiging agresibo, ay pinatay ang lalaki sa isang putok. Pagkatapos, sinayang niya ang lahat ng bala sa kanyang rifle sa pamamagitan ng pagbaril sa ere. Pagkatapos nito, tumitig siya sa langit at sa wakas ay inamin na siya ay nahawaan. Alam ni Russell na malapit na siyang mamatay, pero gusto lang niyang makasama sila ng kaunti pang oras para hindi siya makaramdam ng kalungkutan. Pagkalipas ng ilang sandali, natuklasan ng grupo na hinaharangan ang daan patungo sa pangunahing kalsada, ngunit sinabi ni Russell na magagawa niyang bigyan sila ng kaunting oras. Kaya't ibinibigay ni David sa kanya ang baril, at sa isang makabayang sakripisyo, tumakbo si Russell patungo sa mga sundalo upang kunin ang kanilang atensyon. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang baril pero nabaril siya kaagad. Gayunpaman, sapat pa rin ang oras para kay David at Judy na magtago at tumawid sa hangganan ng bayan. Sa wakas, nakarating sila sa isang gasolinahan kung saan natagpuan nila ang tatlong loaded na truck na dapat sana ay magdadala sa mga malulusog na tao. Mayroong ilang mga bangkay sa loob na may mga paltik sa sahig na nagpapahiwatig na ito ang plano ng gobyerno mula pa noon.
Sa kabutihang palad, mayroong ding gumaganang truck na nakaparada malapit sa gasolinahan. Pagkatapos nito, pumunta si David sa kalapit na garahe upang kumuha ng mga supply para sa kanilang paglalakbay. Doon, natagpuan niya ang isang abandonadong radyo ng militar na nag-broadcast ng mensahe, sinasabi na may malaking mangyayari sa loob ng 10 minuto. Ito ay nag-aalala kay David, kaya't nagmadali siyang bumalik sa gasolinahan, at sumakay ang mag-asawa sa truck. Pero bago pa sila makaalis, hinawakan ng isang mangangaso ang binti ni David at hinihila siya palabas. Isa pang mangangaso ang sinubukang pumasok sa truck, pero agad siyang pinatay ni Judy gamit ang baril. Matapos magpalitan ng ilang suntok, nagawa ni David na lagyan ng langis ang mangangaso at sinindihan ito. Pagkatapos ay humakbang siya palayo at pinapanood ang kanyang umaatake na mamatay sa isang nakakatakot na paraan. Di nagtagal, pumasok ang mag-asawa sa truck at tuluyan nang umalis sa bayan. Dahil dinala ni David ang military radio, nakikinig sila sa isang countdown na hindi nagtagal ay umabot sa 0. Bigla, narinig nila ang isang pagsabog, at isang napakaliwanag na ilaw ang nagliwanag sa buong lugar. Lumabas na pinasabog ng militar ang buong bayan para tapusin ang anumang natitirang mga nakaligtas. Ang bomba ay naglalabas ng napakalakas na alon ng pagsabog na umabot sa truck at tumilapon sila sa labas ng kalsada. Maya-maya, gumapang si David mula sa nabaligtad na truck at nagawang iligtas si Judy. Dahan-dahan silang naglakad patungo sa gitna ng kalsada at pinanood ang kanilang minamahal na bayan na unti-unting nawawala. Ang mag-asawa ay nagsisimula na ngayong maglakbay patungo sa pinakamalapit na lungsod na may pag-asa na makapagsimula ng bagong buhay. Ngunit hindi nila alam, may drone camera na nakatutok sa kanila at naglalabas ng mga salitang, "Simulan ng protocol ng pagpigil." Sa huling eksena, iniulat ng mga balita sa buong bansa na ang bayan ay nasunog dahil sa isang normal na apoy na hindi mapigilan dahil sa hangin. Ang pagsabog ay iniuugnay sa isang pabrika ng petrolyo na sumabog sa sunog. May reporter sa lugar pero biglang pinutol ng isang infected na tao ang transmission. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.